So, before na mag-start mo, mag-pray sa then crusade, use it as a favor. Everyone. Okay, we're looking everyone, please stand. Let us put ourselves in the holy presence of God, and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our most gracious loving Heavenly Father, God, we thank you for the honor and for the blessing and grace of life that you have given us, dear God. Lord, as we love the guardian public, dear God, we pray for now, Lord, and we will wait for this day. Amen. So today, we will move on na sa module 5, which is global population and mobility. So, in your own belief, yung sa mga inyo lang na ibawan about global population. Global population ng sa. Yes, sir, say. Other, yes, and so, yun ang global population, only siya ang number of people na nag-live diyan sa Earth na lang. So, ngayon sa mobility, yung sa mga mobility. Yes! Mobility. Yes? Yes, Ira? Yes, thank you so much, Kyra. So, ito yung nag-mobility. Mauling siya karang movement siya sa mga people. Kanang access ka niya sa ito. Basta mobility is about movement ni siya. Movement sa mga people na nag-live there. So, dito sa module 5, we have the 3 lessons. Lesson 1, the global city. Lesson 2, global demography. And lesson 3, global population. So, una ka, lesson 1, of course. So, in the end of the module, mauling ako ang mag-grade dapat na yung objectives. So first, the global city. Kinsa yung magbasa? Global city, also called power city, is the core of the globalized socio-economic structure and network to diverse impact of global affairs. Global city was first conceived by Saskia Issac. So, sa pag-ibig na ko sa book ni Saskia, wala din yung wala din yung na kanilang global city kay power city. Hindi mo ganit na power city kay tungkol sa ato mga city kay kanang stable gani ang ilang economic, political, and technological power. So, sa nakita ninyo aning yung mga picture, kung saan nyo na-observe? Sikat sila naman. Yes, Dayan. Karena mga Tokyo, yung pan-year fence personal, dila, mana ang center dito ba? Dila nita po ang main ng mga production, dila ang mga main transaction sa kanang-kanang lugar. Mana yung center, ginatawag pa, mana yung global city. Sa kanang idea. Yes, Niepe? I think parang based sa picture kayo, wala sa capital city sa Panama sa Japan sa Erling? Kasi sa picture, matawag na siya sa Banana City, matawag sa Power City. Dalawang talaga sila mga infrastructure na naamat na sila. Kaya na nila mo produce o mga bagay-bagay. So, you have correct idea. So, according ba kayo sa ang kalito mga cities, kay mo is na nag-guide pa sa isa, guide pa sa isa parang flow ganyan sa kanyang information at sumakita sa kanyang mga cities. So, ano na mga cities, kanang mga cities yung mga powerful, mga nag-activate ang mga dots or mga major nodes nga nagamitin sa financial and institute and kanang sa mga firm. So, success theory of the global city emphasizes the flow of information and capital, highlighting how cities function as major nodes in the interconnected system. So, 1, dispersed economic activities. Kasi ko basa. Dispersed economic activities. Globalization leads to the dispersal of economic activities, yet there is simultaneous integration due to the growth of central corporate functions. Kasi na idea,
ani sa dispersed economic activities. Ani. Yes, Maria. Any idea sa kanyang dispersed economic activities? Yes, Dayan. Sige, Pagmil. Yes, Rosie. For me, kay disperse, meaning sa disperse na kay grammar, hindi tagi-tagi per country. So, kanang globalization daw, nakaka-show tagi-tagi ng mga economic activities. Pero, despite sila pagkatagi-tagi, is nakita sila way na ma-integrate sila para mag-continue ang growth sa mga corporations. Yes, so kung marino sa Philippines, kaya naatay pa lang na mga sinas ako na. Then, ako na sila, ang kalisiya, para ang Philippines, para ang Kalimantan City, kaya na mas mula ko siya. So, kailangan niya, ang kanihihang pa nakikalantan niya, dahil niya sa lahat ng countries, sa lahat ng cities, so mga nagkakaroon, dispersed economic activities. Ang sunod kay outsourcing. Yes, basa na. Outsourcing. Multi-central functions are outsourced by large global firms to a specialized service firms. Isa na idea ni sa outsourcing. Sige, Rosie. Outsourcing is kanang all siya. Dili na ka mag-stick diri sa kanang imong sarili. Pero dali ka na area but instead magkuha ka outside of the area. Yes, ang benefits to dahil outsourcing mo, kaya ka nang makalis mo, ka nang pangbayad galing sa inyo na budget. Like for example, ang Japan kay na ay company nga kanang mga sa technology, tapos kay tungod kanang sa ilang country, sa ilang city, kay wala kayo yung hub sa kanang wala kayo yung hub pero wala kayo hindi ka nang basta. Wala sa technology ka nang ang sa Japan kay hindi kayo ang ilang mga tao dito kay wala sila ka ng skills na mahuli kayo ng skills wala sila ani. So para mas makalas sila, kailangan nila kanang matulid kanang yes, kanang hindi na kanang member sa lain na city. So mga makalas sila kay tungod ang matulog good po na city kay mga benefits man sila. So gamit lang nila ang bayaran. So mga na ginatawag na globalization economy. Globalization. This specialized research benefit from cooperation in markets and globalized market. Ito may idea ni Zoe ang idea man. I think sa kanisa niya guys, hindi ko sure, wala pa familiar sa globalization award. Pero bilang kaila na ma-specialize sila of service kay para makabalitin ang mga sa gold market ay how sila sa isang na product then makabalitin kay ang tanan. Yes, so kanina ang limitation dito yung schedule ka friends with benefits galing. Kung mag-friend ka sa other cities, ano lang makabenefit ko na imuhang city. Tapos ang atong aspect ng atong city, makabenefit mo exchange. So, matay na exchange galing. So, both mo friend with benefits. So, next, Location flexibility. Headquarters, base location, distributed by outsourcing components and services. say, it's an idea, Sarasa. Idea. Oh, idea lang. Ako idea na kay having freedom to work from various English class na mag-work from home. Headquarters in sa Western countries. So, related ang mga provision flexibility, kung bali sa Philippines, kinakaya ng company, hindi lang daw ang asukarang company. Para masuwa na yung company, so mas mulagod ka ng city, kung bali sa Manila, para mas mulagod ka ng city ni Manila, parang mulagod ka po siya dito sa other city o kuha ng company, sa company. So, parang mulagod ka ng mga company ng next, kaya ang global same. So, ang kaligriya sa global affairs ay most ka ng sa location flexibility
city kay ang area sa government work kay nakipagkuhan ng gudga ng ay kanang murag mo kung ka sa boundary ba ang lapos ka sa boundary kay kahit mga city kanang mas mo-improve gani, mas powerful yung mga city. So mga kailangan dili sa government work kailangan na dili lang kay sa imong makakapal na para mga city makipag-relocate dapat mas mulapos ka mo ano ka sa imong boundary. Next kay economic disconnection. Massive Economic disconnection. Global cities become economically disconnected from their hinterlands and national economies. idea. Dayan. Ang mga global, siyempre, mga global cities, independent naman na sila, no? Yan, nagkakalangan ko sa mga hinterlands nila, kaya siyempre, nasa ilatan na makipag-tuan naman sila sa mga suot na lugar, so magkaroon siya ng economic disconnection. So, saan ka ng warranty ka ng murang website ba sa economic disconnection? Ano siya, nagka-disconnect sila sa ilang mga hinterlands. Kaya naging independent sila ba, siyempre, lahat sila ka na makasustain na sila sa ilang economic, no? Nagkaroon ng disconnection sa ilang mga lugar na ng mga suot. So, yes, tama sa nila. Yan, it makes model. So, basta ang ngayon sa economic disconnection, so, yung mga hinterlands, kaya ng kanina city, kaya wala na siya pagkialam ang hindi lang ako, yung malaking na bansa, na itong kayo nag-bigyan ni Sikuan, sa Manila, kaya dependent na umuhay. So, yung mga siya, wala na siya sa Manila. Next, kay informatization. Ano po? Si, ano, so, also man diri ito na idea diri so diri sa information of visa Philippines sa Manila kadaghan din kayo mga trabaho nga mga wala gipaagi sa formal. So sa example ani sa tingin ko sa example ani sa work nga nagdili formal. Kaya wala sila kaagi o kanang mga yes, kuan. Kaso, Mag-bili ka na. Gusto ko yan naman kanang hindi i-agi wala yung TFA approval na para mag-kuan ka branding products ay ka na kawas sa radio ano mga bugas. sa mga yes, Ara. Pwede ba ako niya ng mga staff na or mag-alipin? Magpala siya dito sa different asa gamit. So, example diri ano mas nakita na ko ka rule sa ko amort da kay ang kanang magtinda sa kalsada gani. So, mga sila example sa mga internalisation niya. Yan, mga vendor. Kaya gani mo sila, hindi mo sila kaya mo ipag-compete sa mga dako na ng mga company like sa mga sa market. So, and the next is yung mga 3 main tendencies in global cities sa example pa about global cities. So, first is concentration of wealth is na idea ni. Ay, basa ka din. Ay, pizza. Asan na teacher? Concentration of wealth. Wealth is concentrated among owners, partners, and professionals and high entrepreneurs. So, isa man yung idea. Yan, be. Concentration of wealth. Yes. Dato pa is dapat sa market, dapat na global side. Dapat mas dapat sa market. Yes. Yes. Isa man yung idea ni. So, mga siya, concentration of wealth, kasi yung ninyo, kung dapat makakagod ka, pag-public ka, sa mga ka-public. So, kamagiriya ka ng mga lumaay, mas dapat ng mga dato. So, luway ka itong mga public. Next is growing disconnection. Basa.
General. Growing disconnection, increasing disconnection means disconnection. Minsan na ay kuwan din Berlin. Ako tayo yung tanong. Dira ka mga city na kaya na nila kansuportahan nilang kaikalimang dahil dili na nila kinahanglan ng tabang sa one region na ginawa. Wala na nila ang one region. Ito mo, kung saan ko man nila ang one region na kaya naman sila suportahan nilang kaikalimang. Yes, tama. So, dili lang mo mananggal. Kapito ka sa akin ito kay Gurgari ang Maynila kay Urlan na ang Maynila. Ang power ko na kumuhay ang Maynila. Kumuhay lang. Tapos sa inyong silingan malusot kay Juan, may sa Quezon City, naipula-pula, kanang bulok sa healthcare, marinan na. So, mga na ang growing disconnection. Hindi na makipag-connect sa imuhang silingan na lungsod. Ang next kay marginalized population growth, yes, Renay. Marginalized population group. Expansion of a large marginalized population struggling to earn a living in a high-end economy. Isa may na-idea din. Yes, Ang idea din yung for example, ay makita ang trabaho sa lahat ay sa city kapag nag-mobile to drama ng discrimination ay sa lang ang na-achieve. So, kailangan ang mga kanagiging trabaho ikaw ng si Pag-program ay tungkol sa kanang population po sa isang country na ay iba ng mga people na nag-wait lang mag-isod sila mag-earn or kung makita ang trabaho. So, dili sa marginalized population ng wala ni sila ka na lockdown galing nila ang mga tao sa tungod sa kanang tungod galing sa kadagdag na open ng mga tao. Tungod sa kadagdag tao kanang lahat. Ang dili mo sa marginalized na mura dili ka na mga access galing nila sa education. Ang may example ako dili kay sigawan ng kongay mga dagang kay balay-balay. So, dilihan naman sa mga squatter kay ang mga nakapuyo dilihan kay naanang sila sa kanilang informal settlement. Kulang-kulang sila tanan. Hindi man yung sa kulang-kulang kayo sila tanan pero naadyo ang kulangan. So, yan. So, nakay pangutana. Kandi yung pangutana. How does a city become a global city? Natin, yes, ayun na. So, ano siya, di ba? Ang kanina, ang global city na isa itong kung asa na city itong mga makasustain na ito, kung asa na ito ang mga main production, ayun po siya kay Robertson. So, pag ang global city, hindi mo siya ang city, hindi mo global city, kung makasustain na siya sila in terms of economy. Dira na makita po ang mga major production, dira na ang mga, kung asa yun ang major na one sa lugar, like for example, sa Davao City, di ba, kay bisan pa dahil happy city sa Tago, most of the time, may ibang mga transaction na ito, mga auto din dito sa Davao, di ba, naihan naman, kailangan din sa Davao, kailangan din dito ang major na tuyok sa mga economy na. So, pwede rin ikaw yan na. Ako rin, Ito yan. kasi nag-idea na ang cities, matawag siya o galing global cities, para siya country, for example, Philippines, para sa countries na nadilatanan doon ang kanyang mga our most main source na mga ginagawa sa bawang country, or doing business sila kanina import, ay hindi sila mag-offer yung mga products para mag-sustain to the So, tama ito yung ipainom, no? Matawag siya nga ang city, kay global city, kaya niya mag-stand alone. Kanang-kanang product o mga services na ng mga financialis na nila sa isa ka city, no? Na magkakaroon ng global city. Ay, ako rin nag-exercise kay natin sa karoon, kaya naitulong ka ng city nga, kanang powerful, kanang nag-arapan sila, high concentration sa financial and business network. So, mga sila, New York, London, and Hong Kong, Shanghai. Next is, may step na, sige,
lalo yung pag-good na lesson. What's that? May general focus Okay, so good afternoon everyone. So, like, paano naging topic? Mabilis sa conceptual architecture. So, ako may idea and has concept based assets. Do you have any ideas? Wala naman. Yeah, from the word architecture, from the word global city police, mga buildings, but to deeper more, ako yan. Ako yung video din. These are always been about settlements, whether the settlement be formal or informal. So, whether it is going to be informal settlement in the city of Manila, even from the time of the Spaniards. So you have to understand that land ownership was not really a big thing in the Philippines during Spanish colonialism. The church owned all the land. So if you work on church land, originals actually have your own hacienda or your own private property. You only immediately what was considered your corner. Although historically, from the time of the Spaniards until today, has always been considered as invisible. But you have to understand that there were two kingdoms, the northern side of the Pasig and the southern side of the Pasig River. The southern side of the Pasig River ended up being co-opted by the Spaniards. And because of that, Intramuros was created, the seven churches, and their idea of Manila. Don't be mistaken, although Bongo may have been considered invisible, a place for troublemakers, it was not as poor and as destitute as it was today. Actually, back in the early 20th century, Bongo was a place for the beach resort. What changed it? World War II. When the Americans came in and the Japanese had completely annihilated the city of Manila, this was one of the first places to go because they encamped themselves on the north side and followed the south side from this area. So, after the war when everything was decimated, all of the squatters that were escaping the poverty brought about by war in 1945 ended up settling in this area. A lot of the reasons why squatters or informal settlements happened in the Philippines has a lot to do with migration. There simply were not enough jobs in the provinces for people, whether that be during Spanish colonial period or in current times. Okay, one of the reasons why we cannot solve these problems is because of the modern laws of the Philippines. Back in 1986, after we kicked out Ferdinand Marcos and Ignacio and it passed, Horizon either rewrote the Constitution, and it was written badly, and in a hurry, okay? So one of the provisions that are inside there is that now, in order to be nationalistic, Filipino corporations can only happen if 60% of the company is owned by Filipino, and a foreigner can only own 40%. We have the most unfriendly and hostile environment when it comes to foreign direct investment. So the Filipino skilled population ends up going abroad. And that is why there are more Filipinos working abroad, and there are only the unskilled laborers left behind. So what we created now, a polarized city, where you have the richest of the rich living on one side, the gated communities, the middle class ending up having to go abroad, and then you have the lower middle classes and all the poor people just literally living in the spaces. So actually, you look at the poor people here, you look at the poor people here that are living here, at least in the 4 generations deep. The reason why we're not viewed as the 7% growth on this level is the 1987 Constitution. It is not an inclusive economy. That growth is only happening within 5% or less of the Philippine population. The top 1%, the Forbes part, the oligarchs are feeding the money. So what happens? You have a great majority of the population that just slips through the cracks, only 1% can feel the 7%. So, what did you observe in the video I presented? What did you learn from that? Anyone? Like, gusto yung nasabtan? Yes. Isang
So, ang result ano is galing na siya. Ang mga tao, ang mga people na ito na lang sila na stay on the session na sila. Ito na lang. So, any other? Aba. So, based dito sa video na nakita namin is na dito ang concept ni SASEN, which is the conceptual architecture. So, kasi makabasa. Basa lang. Yes, basa lang. Praise. SASEN's conceptual architecture. Global cities are not disconnected from physical space. They depend on networks of firms, businesses, and local workers. Political context exists over the distribution of global wealth. So, we have an idea. Do you have any idea? Yes. Try. Ang mga idea na based ng global cities kay hindi siya literal na na-disconnect sila out na disconnected ang ilang place. But disconnected sila out ng ilang kung process sa ilang economy kay ang global cities independent naman siya city. So, based sa SASEN's conceptual architecture, ano siya na ang global city daw ay shaped up by global and local forces, which is matawag na ang global city. Hindi siya matawag na global city kung ang naalang sa isa ka city ay puro mga company, mga business ay sa Manila. Diba, ang nasa Manila ay ka ng mga buildings, ay ka ng mga businesses, while dili daw siya mahimo kung wala ang mga local forces, which is like, for example, sa mall, diba, dili mahimo ang sa mall na successful running kung wala yung security guard, wala yung mga staff, wala yung mga malit, na mga kaya sa buwan ng normal lang so dili ma-successful ang ilang running. The next is, they depend on networks and various businesses along forces. So, pasabot is, pag wala nila, dili sila ma-successful life. Ian has to say that big cities like Manila are important in the global economy. Though kailangan ka lang nagkakata sila business, even though hindi sila mag-brand o wala na, kailangan daw siya sa global economy because big businesses depend on smaller local businesses like workers. Then next is, I have a question here. So, do you agree that Manila serves a blueprint of SASEN's conceptual architecture? Yes, right. Ang Manila is really siya blueprint sa SASEN's conceptual architecture because based sa pag-anagalila kay tungkol sa ilang regulation o ang pagod niya sa economic discount nara siya sa sentro ang Manila pero hindi gahapon siya pero independent ba kay siyempre naman gahapon diri sa tuwas Mindanao diba sa Manila tapos sad siya kay ang Manila ang Philippines kay kung consider ba siya sa global south so ingon sa akong pag-research kay hindi daw siya blueprint kay tungkol sa economics, migration and also sa globalization o inequalities po daw sa Manila. Yeah, so dili siya blueprint sa ginatawag ng global city niya, pinag-estimate ng bayan. Siyempre, dagan siya kakulangan o progressive city siya, dagan ka dyan siya kailangan i-consider. So, next is, what can you observe in this city? Anyone? Saan na curious? Nasa left side by Ben or nasa right side by yes, maybe. Based na sa Manila na may mas taas ang company sa vendor. Mas amat sila. So, another, yes, Jane. What is your opinion? Ang teacher na or tayo na siya or Pakita lang yun. This one, you are.
I really cannot take side view. Kinsa ang nabukatan? Ay, kinsa ang Yun na lang. Wala na akong idea. Okay, so sa ako ang observe mo guys, ako pagkano is mas bukat si vendor kasi sa company. Kunya, nakita ko video sa YouTube nga, kung asa i-compare niya kung mga nasa higher sa mga dato nga kanang level. Kung ipapansin niya is ang level of kanang kabukaton sa trabaho. For example, sa company, mas dali ilang trabaho, mas dako ilahang income. However, ang vendor na mas bukat, mas hapon, gamay lang ang ilahang panangita, at gamay lang ang pagtanaw sa ilahang at some point. Yes, I get that. Base sa among shared country sa among shared ideas, kaya di ba sa picture, so nagtahirig siya, so meaning to say, bukat si vendor. So, siguro ang ginapaiwanan nila, based sa mga shared ideas nila, ay paan siya, kung mahimong useless ang company ba, kung wala sila vendor. So, dapat, gamit sila vendor para mag-work si company, ang isang kumpanya, teacher. Yeah, so tama ko ang giigal ni Rose yung history. So basically, is makita nyo na mas gamay si vendor, bukas siya o ay mas bukas siya ay gamay si vendor, isa lang siya no siya. Dapat kayo siya ganang siya si company kaya naman sa iyo haaman ng ang ginayang isasan na hindi mag-work ang isa ka-global system ang mga global process. Although gamay siya, mas naalala niya ang company. Sabihan mo din ako si mas taglan yung buhatulon ang mga vendor, mga local guys, ang company dito kaya ang company kaya ito na naman na sila magtali kung saan pili-halin, pilay na naman mag-inventory ganit. So, mo lang, ang picture. So, ang mga na is political contest in global cities. So, kaya Cities are strategic battlegrounds for wealth and power. Economic power is concentrated among leading corporations, marginalized population, like immigrants, women, urban poor, often struggle to gain resources. So, yan sa mga idea. Political contest in global cities. So, based on our bullet, cities are strategic battlegrounds for wealth and power. Wala. Cities are strategic battlegrounds for wealth and power. So, kung sa mga city daw kay sa nag-award ng mga political contest. We all know nga, kung asa mga tao is dito sila mas mo top gani. And then for kung asa ito mas dato po, dito sila top. Kasi sa amo ang teacher, di ba political contest in global cities are strategic battlegrounds for wealth and power. When we talk about political, kung ano dyan na, dito pa lang na magsugod tama, ginagina yung drama, battleground dyan sa wealth and power. Wala, pag wala ka lang ikawas globally ha, dito pa lang ganita, anay ka ng war between the politics and the kuan. So, tama na siya teacher. Ang ngayon sa first bullet ko nga. Yan diri para na mga political, gobyerno versus gobyerno. Mayor versus mayor. So, kung kanang kuan ba, patasan na yung sila gini. Di ba kung asay mas kanang mas dungog sa tao, dito bayang tao po, no?
So, maoy mas nila also. Kaya na ang advantage mo na ako ang pagsabot teacher. And tama siya. Base sa ato ang mga nakikita at nararanasan ngayon. Yes, thank you, Gina. So, dili ako siya sa standards and type of architecture. Like, dili ang local cities kay also nag-generate siya wealth, which is a money. Na alam ko siya yung disadvantage sa mga poor groups. So, for example, sa mag-compete sila government, diba, sa mga local forces, nagkapat sila ka ng disadvantage, ang mga pataw, like ang global city, nag-generate siya wealth, pero na siya mga disadvantage sa group. So, big cities are often a mix of rich and poor. So, they have industries that bring a lot of money. But they have also many struggling communities in Manila. So, one example din kayo sa Manila is not required. Like, for example, sa BGC, nadala ang mga datos na yung makita sa shopping, nadala ang mga struggles ng mga shops. So, also, kilometers away daw, makita niyo po ang mga nag-listen. Like, for example, kita sa video ganito, like sa Tondo, di ba? Dito kayo na like, makaikot din ka lang, nag-listen din sila kayo sa mga, for example, sila ang call pa lang, sila ang street pa lang, o the way sila mamuyo, like the way sila magpanood silang living, di ba? Makita din yung mga inequality sa kasyudad, like, makaikot ka, like, di ba? Like, sa ato, pananaw sa tagamitan na, like, makaikot ko yun, hanggang yung mga kanito, then others also may ma-disappoint, like, even sa foreigners, natin kasalit pa lang. Nakuikas na nakita sa YouTube na pagtanaw niya sa Manila ay lingkod kaayo din nila niya naka-ano siya ba naka-observe siya na dito sa iyo hangian ko ang hotel kay kapag gawagta siya kay lahi na yung nakita like na ay nung panglimos dalawa kayo matulog sa kanang street so kaano siya like battleground for wealth and poor. The next is urban inequality. So isa mga bata. Sabay wala. Urban inequality. Sasin concept aligned with Loic. Want urban outcast theory. Marginalization, increase in global cities, economic gaps widen, leading to social unrest. So, dapat idea mo sa ang theory ni Louis Hoffman. Sumata siya si Louis Hoffman na nasa Do you have any idea kung saan na siya theory is for? Ako, try. Sige, try. I think urban inequality and theory. Or urban outcast. Tanong ka kay urban outcast theory, I think it is based on, according to him, is ang marginalization is kung ano siya ka ng very makita din siya sa cities ba? Alam mo, marginalization ka na. Ang kapobre mo, magkadatoon ba? Maklaro din siya sa city life, which is economic gap, so identity to social pressure. According to him, ang city daw is marginalized daw kayo. Makita din daw kayo ang difference between kinsay dato, kinsay dili. Kung saan ang program, kung saan kaya mag-provide sa ingani ng community kaysa ani. Yes, so tama to lang. So, according to Louis Hoffman's urban outcast theory, nag-ito siya din na sa global city daw, ang rich may mong mas dato ba yun? While ang pobre, mas may mong pobre. Like, di ba naman nag-trap mentality Pilipino na pasanay mo, wala na siya. Sige ka, pinakaano na ka, nag-make out. Ako tayo, nakalok pa naman siya na. So, ako na, yung actually naman ang sure often struggles to get their fair share. So, even though talagang opportunity sa big cities, ang reality daw sa isang syudad is hindi daw ka na nakaka-benefit o equally. So, ang rich, syempre, kung nakay-capture, dahil rin kayo. Like, for example, kung ikaw, college graduate ka, nakasa de la Salle na ni-inspira, di ba rin kayo connection, like, yung classmates lang na, di ba, nato wala na address, dahil kayo connection nga, dali na kayo trabaho, well, pag ikaw, ikay ka sa province, migrate ka sa Manila, para lang ikay trabaho kayo, anak ka na, nagkakaroon opportunity sa Manila, nagkakaroon mga business dito, so, hindi ka dali makapao, trabaho kayo. So, dalawang pa lang nato, like,
resume, ang mga dali sila sa ng standard, high standard kayo. Basta, high standard kaya isa ka ng trabaho, kahit bigat na sa process, o gano'n ka ba, usay pinito, nagawin, masukit-sukit, so, ano siya dali na, ang mga public daw kay, nag-struggle na makakuha ang mga fair share, even though, naanan sila sa global city. So, next is Manila. So, Manila si Manila. Basa. In an article published by the Aon stated that Manila at a list of the 21st century's premier cities north would most think of the Philippines capital as a critical no in the global economy. Yeah, so according to Aon daw, ang Manila daw ay nasa sa list, established siya sa 21st century na premier cities kaya dagang ito mga opportunities. And also daw, Manila ito kaya nag-compete ko sila in nasa New York, London, diba? Nag-evolve ang growing sa mga businesses. Then, Manila as a global city, basta. Kaya sa may Manila is a major economic capital of the Philippines. It is the world's most densely populated city. It serves as the labor exporting center of OFWs in nursing, construction, etc. or the bullet description inside. Wow. So, Manila sa global city, kaya para sa sana it serve as a labor exporting like the construction. Kaya kanang sa Manila kay na-share ka ng mga nakailang mas hindi na mga nagtrabaho dito, which is nagkuhan sila ka ng building ito, sila ang mga nag-connect sa mga wires, kanang different kanang buildings, and by yung natapod siya, pag makuman siya nga ng kontrata, then another opportunity na kung mahatag sa ila. Yan. So, by definition ng global city, mag-iingat na rin nakita po ang mga major or sila ang mga iinganan sa mga sila ang kuhaanan sa mga lugar, na sila makalusting sila. So, Manila, consider siya na global city, kaya iingan nila na halos na aside sa it is the most populated city, sila po sa Manila, kinakuha ka ng mga funding ng mga labor, lalo dito sa lain na sa Manila, sila ang ilahang main office. So, again, Rasa Catholic is the world's most densely populated city. So, kabalo naman dito, madaghan pa yung panang population sa Manila, lalo na sa mga nag-west of water din. It serves as a labor exporting center, kay kanang din nag-abroad, kaya mo din, nag-abroad ng ating atong nag-abroad si ate kay bago ba siya di ato sa Saudi or sa Hong Kong kay dila ako ba siya nagpunta sa Manila para sa training. So dila ang training ground sa mga OFW ba, tapos dila nag-contact ng agency, so dila nagkuhan sa Manila para ang process kay kanang ganito kanang sure jud ka nga tigal jud ang pagpapalit. Yeah, so, tama ba yung ipang-ikon lang. So, Manila as major economic hub. So, for example, kung di ba, kung mag-order sa Shopee, di ba, first yung tuwas ko kayo sa Manila District. Sa Manila District. So, Manila yung where ka lang stop ang masang product na ginapalit. So, sa Manila yung usually, dito ang may exporting hub o ganang. So, gagawin ito ang mga businesses. The next is world most densely populated. Kaya ano na rin na ang land area of Manila daw is approximately 42 square kilometer and a population exceeding 1.8 million. So, at our present situation na siya din
one cause of the most densely populated city po sa Manila kaya for example sa Tondo, dagay kay mga anak mo, wala na gawin po kaon, ay nagagawin ka na, o kay, para ikaw kay, mula na lahat ka lang, ang life. And for example sa most populated city siya, kaya naman kayo na dagang migrate for work that is serve as labor exporting kay sa dagang business, like for example, mga call centers, dito yung ang mga kanang kung asa nila ang masakot sa Shopee kay wala sa mga ang Shopee kay dapat na sila yung mga call center agents kay di ba for example patay mga queries na kanang imong product ipalit so ang call center nila ang magtubag sa imong. The next is basa. Oxford Business Group was reported in 2021. Tourism played a central role in the Philippines' economic development in the years leading to 2020. So, according to the Oxford Business Group, tourism played a central role in the Philippine economic development in the year 2020. So, it means na dili lang iasa ang economic status sa Philippines sa businesses na nag-invest sa ato ang sa Manila. For example, ang tourism po daw, di ba, ang Philippines kayo na siya sa mga nindot sa mga tourist spots. So, one of the examples of this is Boracay. Yes, Boracay. So, ito ba basa? Diversification of destinations via So, what idea ani? Idea about this. Tourism is a major driver of Philippines. Lewan. Yes, Ang Philippines made up of countless islands beyond the continent. Napo siya lang marang different mga tourist spots and natin mga taxi rivals of the year. One of our major drivers of the yes, so tourism industry significantly contribute to the country's GDP or gross domestic product. So by absorbing hospitality like mga hotels, like mga accommodations, so like mga taxes sa mga resorts, so dito ang mag-generate income mga tuwang country. The next is sustainability and responsible tourism are key priorities. So, di ba, ako din na siya sa SDGs ang tourism development kay sa tourism and goods. Nag-focus na ang isa ka lugar like for example sa Tagum. Sa Tagum is although gamay lang ang mga tourist spots nila, ano yung nila nun like tingnan sila mga video, like cafe, na doon ganyan, ang city sa dato, ito locality lang siya. So, nag-focus niya ang government anak. The next is diversification of the destination bilang Boracay. Sa una, pag mamuta lang, kita, like sa YouTube na ito, makita, nasa ka nag-ipong na kung sa favorite place niya sa Philippines. So, mostly, hindi na ito ba sa foreigner is Boracay. Mostly, noon nila siya ang pinaka-known doon naman ng laaganan. Pero, but aside from that, ginafocus na itong government na mas dili lang Boracay ang ano, naging palagan kayo yung tourism na gina yes, at sinigil kayo kanalawan lang dasan. So, COVID-19 impact on tourism, basta COVID-19 is very good at tourism return. Government that focus on domestic tourism from high-war recovery. New health and safety measures were introduced. so, yes, So, dapat yung impact ang COVID-19 features sa tourism and economy sa Philippines. Kaya, di ba, sige kung nagpunto sa balay, ibang quarantine, and then, wala na, imbis na magkakakitaan, meron tayong makakain, bali na ano na siya, kailangan na
pasensya na po kasi pagtatagalog na kasi ako. Ano po kasi teacher, dahil sa COVID-19 is bumaba yung natin, economy, at saka yung tourism, hindi na napapakinabangan yung mga lugar na mostly ginagawa sa mga turista, di ba? So, ning baba ang Diyos, ang pangarta sa tao, dili lang sa kanang particular na businessman, business owner, at the same time sa ato mismong country gyud kay tungod sa COVID-19 wala ang mangudta, so wala na tay kuan ba kanang wala na ning boom ang ato ang kuan kana ko pangarta. Yeah, so ang pagkagamot sa COVID-19 ako din kay lagi pagsa tourism kay lato man syempre wala lang nasa sa balay na asa na pagkaon sa government, so wala ni kay kuan. The next is government should focus on domestic tourism for recovery. So instead na sa local sila magawa ng kanilang sumapan, ang gina-shift nila to domestic tourism like nag-offer sila discount sa mga foreigner para makato sa Philippines. Like, for example, ito sa Cebu Pacific, eh, kasi mga piso sale, dagan ang kuan, ang lahat. And next is new healthy and safety measure. So, because of COVID-19, syempre, pag mga sa gawas na muna, kailangan mo face mask, face shield, alam ko ba magaling sa jeep, kaya naapay mga harang-harang ito, so, kagabot tayo sa, and ako siya impact. Then, here is, after COVID-19, is nag-aslide tourism and advice zone or TC. So, these are bata. First enterprise zone. Special area government contract tourists and business owners. So, kita ba na idea ni Lisa? Level to lang. Ikaw, so, ba na idea? Sige, dali. For me, example lang para nagkakulurang kayo. Yeah. Because yung kurang kayo, naglalagyan mo. Bakit kaya ako iwatan ang kurang sa ang kuwan mo pa sa resort. Oo, kasi we lang. Yes. So, tourism enterprise zone is solo pa ng goal nila. Create numerous destinations beyond well-known places like Boracay. Second is encourage investment in hotel resorts and attraction. And third is boost the local economy by creating jobs and businesses. Ako na idea. Ako sa number one lang. Number one. So, we down. Create tourism destinations beyond well-known places like Boracay. Kasi ito sa last grade, mismo ang mga government ang support natin na i-create ang other places and mas mapalunod kaya ang city or ang place kung may bisita ang mga turista. Yeah, so, one of the goal of the city Kudo, like, aside sa Boracay, na-promote niya ang mga lugar. Next is, encourage investment, yes, perfect. So the other goal of that tourism enterprise zone is encourage nila na mag-invest sa mga hotel resorts o ay resorts for them kay pag mas the more pa yan ay mag-invest, the more mas mataas ang mga so, ikatulo, yes, Renay. Boost the local economy by creating jobs and businesses. So, aside, pag-take sa pag-boost nila is kanang promotional video. Then, another point is kanang ilang services na ilang ipagpagkay kanang sa beach. Di ba kaya, wala lang sa una ako, kaya kanang magbaligyan lang o mga souvenir na din. Ang one is, nag-create na sila o another twist para magdagan ang business na around the resort. Yes, nagano sa example ang isang power resort yun. So, like ako sa Kindasan, like ako mini beach resort yun, nag-offer sila o ibaan, like
overnight ka, then pagka is ka na, ang dito ninyo is free na lang, then narasan yung man sa mong kulit. So, mo na well, resort kayo, may binasan. Then sa, ang well na taga-alas ka ng mga water activities na eh. Then, next is, Clark Freeport Zone in Pampanga. So, one of the example of easy is kanin Clark Freeport Zone. So, kaya siya is, ito yung basa. Basa. Sige, rin lang. Clark Freeport Zone in Pampanga is being developed with hotels, casinos, and entertainment areas to attract more visitors and businesses. Yeah, so, ang Clark Free Zone is located siya sa Pampanga, hindi mo siya sa government para di ba magtapong ang mga kwarta, mag-invest, dito kinahikayat sa buwan. So, aside from kinahikayat nila ang mga rich people na mag-invest sa Philippines, so dapat sila ina-offer dito ng hotels, casinos, entertainment, so for business po siya, para mas, ang ato na area is kinapasok na mga visitor o mga businesses na mag-invest o maayos. So, di ba, sa Davao is naay ka na sikat na golf, koan ka na, ginagolf ba yun. So, abin mo lang, kanang natin is nag-golf na sila. So, ang natin sila, one goal din nila is, for example, connection. Next is ka ng mga business ka ng investor. So, nakikailan nila na ka ng mga businesses, so hindi sila basta kami na sa mall lang o sa restaurant, so nasa ka na paraga nasa mga event, like agenda, lahat na I have your question, so how do global cities like Manila impact both the global economy and local communities? So, how does global city tales like Manila nag-impact sa global economy o local communities? Secret. So, may idea. Idea. Global city may global economy ka ng because progressive man sila na city, they're trying to go up kung sa capability ko sa other cities outside sa akong country. And the local communities, of course, provided man sila o kanang attention from people na dagkutaki. So, as much as possible, katong mga local people, local communities na kaya mag-provide of something sa big companies, nag-ako dito ka ng blog ginatilong po nila. However, the local communities as well is katong dili capable, for example, walay kaya i-offer is murag set aside yun, gaya sa theory ganina na mga marginalized yun sila kayo. Of course, wala man sila kaya i-offer, so dili sila man siguro. Compare sa like kaya i-offer, consider sila. Dili ba sila capable na maka-hook up ko na kung sino madakto na companies, still huwag yapon silang advantage kay ang attention ng good, lahat ba ang popularity? That's why ang akong makuha na rin mag-good kay kanang vlogger, even though dili sila maka-eskwela mga diploma, ako kasi sila because of popularity. Unlike sa kuha na eskwela tao 4 years, dili gila kailangan na natin muling kamag para mapalagan sa ilaha. Because, dili ka popular. So that's the reason like global cities is maka-impact sa both global economy and local because the attention of the people around the world is na dito ka. Wala dito ka sa country. In addition for that, mga tao din sa pag-photo ko din sila sa kung sila ma-benefit, diba? Like, kita mo siguro kung nasa sa win-win situation yan, siyempre, ang sarili din ang mga like, ganang for example, baka lang organizo na tayo, siyempre, ang sarili din ang mga unang sa Google, no? So, ang concept ang sa asset is, wala rin na siya the rich become richer, the poor become poorer. Pwede na din na siya sa mga pagbalikamo. Yeah. The next is, what is the purpose of tourism enterprises? So, do you think they are effective? Why or why not? Zoe lang.
I think ang purpose sa tourism enterprise zones kay ito boost pa ang tourism sa atong country, which is kanang sa Boracay na kayo. Philippines is very rich with different beautiful islands. So through tourism enterprise zones is ma-boost pa nila ang ato ng mga tourist spots, so the foreigners or ang mga tourists na ba sila dito ng places. And I think siguro it is effective in some ways, right? Ato man good siya, it is one of the gateways sa government para ang mga tourists is mato sila sa kanilang particular area or place. Yes, thank you, Sophie. So, somehow, effective. Yes, so, yes, so, through TEC, ay gagawin kayo ng mga ma-promote ng mga lugar, hindi lang ang mga sikat na well-known sa ibang yeah. So, through this, kay Lord, naman nila sila listahan sa mga local tourist spots, so mga nila gina-promote ito as so. With that, effective situation. So, all of the report, thank you very much. So, good afternoon everyone. So, if continue na to ang sundan nila Stephanie, so ano siya is, narito sa lesson 2. So, the topic is all about global demography. So, you can guess the word. No, not for Yes, Maria. Yes, right. birdie. I saw it. Yes, Zoe. Twitter. Bird. Yes. Next. Minus dark. Yes. Dirty. Zoe. Migration. Okay, so ano siya mga words? Migration, verbs, migration, yan na siya kanang related siya sa topic karon na about sa global demography. So since it depends lang kung sa demography. So na may idea kung sa demography. Right idea lang yun. Yes, Zoe. Demography. I think ang demography kay muna sa kanang statistics sa based na katong hindi mo lang ibatag na kay based on the population, birth, death, and migration. Okay, so tama yung Zoe also. Ang demography comes from two ancient Greek words. It's demo from demos, which means people, and graphy from grapho, which means measurement. So the literal meaning ng demography is the measurement of people. So basically, it's about population. So, karon is depende to siya mga mas deep. So, demography is a statistical study of population, especially human beings. So, tama ba kayo ni Zoe no about siya sa human beings na panamurag kanang statistical na kanang sa study of population. So, who can read? Yes, Shaira. Demography is the study of the size, territorial distribution, and composition of the population changes varying and voice of such students which may be identified as mortality, territorial movements, or migration, and social mobility change of cities. So, the rest of demography is ginakuha kung saan ka ng changes na nagtawag ka sa mga country, saka ba ang population or decline ba ang population. And kanina, natality din ang kasabot nila sa birth rate, mortality, ito mga nangamatay, the migration, and change of social status. So, pero according to Pearson Iredale, there are 7 scopes of
demography. So, first, go and read. Yes, Renai. Population size, the number of people in a country, a state, a city, a region, or the world at a given time. So buta ko na siya ng mga population size, kaya kung saan population is so dito sa Philippines, kung saan man ang ginagamit yung tool para makuha ang population sa isang country. Anong census is ginagamit siya para sa kuan? Anong census, di ba, for example, sa kuan, di ba, magi na siya sa first sa borough, sa barangay, municipality, then sa province, dito. Di siya magaling sa like katong mga nagtrabaho sa akong mga nagbukas sa Philippines, kasi sila ang wala sa mga barangay-barangay, kasi sila ang census. So, na siya province nga niya, ano kay, wag pa siya dahil sa first, for example, sa Chairman, di ba, malipad na Chairman, sila ilang ang mga batos, then sa mga, wala siya. Next is the population growth and decline. So, can read. Yes, Nancy. Population growth or decline changes in the number of people in a given geographical area over time. Okay, so for example, in the span of 5 years, like pila na ang nagpuyo dali sa Tagum, pila na nagpuyo sa Macau, na siya about siya kung tanaw dali sa kuan sa demography kung isa ka ba ang population or ni Gamal. Next is the population process. So there are 3 population processes. First is the fertility ng mga nabuhi, then ang mortality ng mga namatay, itong migration ng mga niato dali ka like migrate sa lugar. So, muna siya ang fertility rate sa Philippines, no? So, from year 2021 to 2024. So, kasabot nila sa kanyang fertility rate na 2.409. This means na, for example, sa isang babae, hindi mo na-expect lang, dapat 2 children na yung makuhaan sa ihang anak ba, dapat ay Napinakuha na. yes? Napinakuha na. Wala ko siguro siya. Gusto na ka ba siya? Actually, good. Okay, so, since ang growth rate ng nila is negative, so, ang kasabat nila is that parang fewer lang daw ang babies na nakuha na anak is because kaya mo nagdidit sila gakuan may contraceptives karon mo sa mura ka lang ang ubang dili sa mag-anak or dili magamit na kondom na para dili jud ma-kuan. So the fertility rate in the world, so ano siya no, ang first is ang Republic of Congo, which is na sila mura ka ng every buwan ilagay 5 na anak, then naman ang Philippines kay around 24. Okay, so the other was a death rate is that ang masakot dili for example, every 1,000 na kanang happen sa mga tao na naay yung mga namatay. So for example, sa 5,000 guys sa lugar din ay 5,000 ang kanang population. Di ba na siya 5,000, so 5 times 6, so mura there ka ba namatay sa 5,000 ka buo. Ang growth rate ng diya is kanang positive, so mura kuan siya dili more people passing away over time. So, dirapon sa kaning South World kay ang pinakadaghan is sa Ukraine, which is 18. Then, ang Philippines kay around 26. Okay, so, now let's proceed to the factors related to the population process. Diba, muna siya ang tulong ka process sa kuan ng population. So, first is the fertility. So, why people have more or fewer babies? So, it's because of the government policies, family formation, and economic conditions. So, sa government policies, for example, sa Taiwan, ang kaling Taiwan, nagkuhan sila nag-declare na wala ilahaan ng population. So, nasa government policy na kanang murag, dili. Nasa ang policy na kanang murag, magdaghan o ganak siya, kayo sila. Ang Taiwan, Korea. Nagkuhan sila ang mga kanagin, tagaan nila ka ng subsidy, tagaan nila financial kuhan, para na mutaas sa ilahaan ng population. Then, nabagitaran mo siya sa China, nagkatong sa yes, functional policy katong nag-end na siya atong 2015. Next is ang family formation. So, dali ano kay, ang uban kay, dili pa ganahan natin because dili pa stable ang lahat dahil. Wala pa important na itong rate of di ba natin kaya, di ba sa mga panahal, maka-aguma sa tao sa kaya. The next is economic condition like,
di ba, taas na tayo ang pagkain ko sa pamalit. So, naging pamalit doon, so hindi ka kaya. For example, ang bumpers, mahal kayo ang bumpers. Kaya, every 6 months, sustain sa awareness. So next is the population process of surgical domination. Okay, so what affects how long it lives versus a disease? Di ba, kung wala ito, ang atong COVID-19, dagan kayo, so, doon na nabalik ka, sa kapatid ni ba, sa kaya naman kayo. Kinakampog namin ito. Okay, so, ang uban ko, kinamatay siya tungkol sa heart disease, kaya di ba, kung sabi, balik sa kalaki ang uban. The next is socioeconomic characteristics. So, the is because wala sila access sa medical care. The next is the water violation. Siyempre, lahat sila naman kayo na yung war. Labaw na ito sa gawa sa for example, sa violence. Parang na kayo, gusto na kayo balita na agad namatay, mga rape, mga kanang babae, like, first regulation, kapag rape, active tayo, pero paano mo tanong, delikado na kayo magawas-gawas sa panahon na. Yes. So next is migration. Okay, so moving out from one place to another, so it's because of the economic opportunities. So now may idea, ano man, nga, yes, friendship. Ano mo migrate ang The reason na naman mag-migrate ang mga lovers na kayo sa Philippines, di ba? Ang Philippines ay isa siya sa anong bansa nga ang mga tao na nag-migrate sila nga. For the reason nga pa na pinandiya na mas dako sila makuha nga sweldo dito kapag dako ilang income dito kaysa dito sa Philippines. So tama siya itong game for this. Idea. Isa po din ay yes, she. Ito teacher, parehas akong teacher na si Ma'am Reg. Kay may grade sila dito sa kanang mga kanang isa ginang lugar na nag-ice-ice. Basta sige ice. Kasi doon wala na kay teacher Kay. Tama kung may ingon yung pwede aside sa kanang taas o kanang rate ng ilang mga salary, ang kwan ko nila dito kanang cost of living good. Though, yes, mahal, pero ang sweldo man ko, ang ilang mapamitaan ng kwarta dako, kung i-convert to sa Philippine peso, dako maayo siya, like wala ikakumpara na dria, isa lang siya, katay, kanang 30,000 lang dria. Dito ang 5 times pa na nagod. So, bali, amazing lang kaayo ba? In addition to that, wala ka kaayo ka na, di ba ang mga ngalakal ka na sa kanang kalye-kalye? Kaya wala kaayo pamarna, di ba? Dito ako pa nung pamarna. Si for example, si Inday Roding sa kanang mga dancer live, kaya nana. Aside sa kwarta, dito dapat kag makakinabangan, even wala kayo kwarta. Sa basura lang, may pera na. So, Unang ginabukod sa uban na mag-migrate sila dito. You need to work hard. Just work smarter lang dito. Yes, tama. Sa economic opportunity kaya mas better mo opportunity dito. Mas pratulinin nila ang dami ko sweldo. Next is the government policies. Kaya dito yan kaya naibang country yung mag-open sila sa mga immigrants. So, naibang country na hindi sila nagkapasok ng mga immigrants. So, sa government policy ka, sa war and safety. So, ano man, ano mo migrate ito sa war and safety? Yes, yes, migration na like for example sa country, tira na panahayag na malino ka ng neighboring nila ang country, like kumot nila and therefore their own safety kung bakit. Like, ay mga pamilya ko pa na nalinis na ito kay nagyaran sila ang staff. Tama, sabihin ko niya, pero kung kahit ako yung pamilya, syempre, yung unang safety sa inyong pamilya. So, dapat mo, migrate ka lang mo kay parang nag-save mo, tapos yung pinabuti, yung gusto mo mamatay sa lugar mo. Okay, so, next is the population distribution. So, we can read. Yes, Jasmine. Geographic distribution such as among states or between rural and urban areas. So, dito is na ginang-compare
population sa katong mga naa sa syudad o katong mga naa sa mga bukid-bukid. Nakalang kung pinapasabot nila. Next, sa population structure. So, openly, yan ang pagkikas. Yes, Zoe. Population structure, age and sex composition, the growing proportion of the population at advanced ages, the sex ratio at birth, and the increasing proportion of the population at the female literacy age. Okay, so there sa kaning population structure, di ba? Pag mag-census, ginawa na mga kanang, for example, like from the age of 18 to 24, pila ka ang kanang population dra sa akuan. From range nga kanang 25 to 31 ang sex ratio at birth, pila ang nabuhi nga babae sa kaninga year, pila ang nabuhi nga mga lalaki. So next is the population characteristics. Yes, other hand. Oh, other hand, great. Great. Let's go with Education, income, labor force, education, marital status, and race, or ethnic group membership, anything that has a value for each member of the population and does not have a city for it. Okay, so, di ba pag may census, ginapakang na kung iskwela na ba ka, kung ni-graduate na or out of school yun, sa income, ilan yung sa inyong family from 0 to 10,000, na may nga na siya ng range. And for, tapos na sa scholar, di ba, pag hindi ka nila madako mo, ka na income, hindi sa mga Yes. Kaya sasabihin mo, naging workforce certification mo, nagtrabaho na ba or kung wala pa, marital status, katong single, married, or divorced, then race and ethnic group members. Pag napakuan ka, no, pag tapos ay ka ng, yes, IP or non-IP, or for example, kung sa'yo kaya ay ka na istorya, dialect, and language, like, Bisaya ka ba, or Tagalog, English, something like that. So, so do you know the approximate current world population? Yes? 7 billion. Okay, so based on research na yun, ano siya, approximate siya because hindi pa siya ka lang mag-change niya, so ka na ay mabuhi. Oo, wala sila kapag hindi. Pag naay mga tayo natin mabuhi, pero mas dagat siya na mabuhi pa ito. Awa ka population na talaga na Seven ba yan sa una? yes, maybe. Hindi ka na Okay, so ano siya ang 20 largest countries? Sa largest na. Ako na India, then China, the Philippines, guys, from 14. Pag kami na taas ng magiging bago na siya naman. Okay, so, kani, di ba siya na-rank ko siya dito sa top 20 largest countries. So, nag-goal sila policy nga from late 1970 to 2015, one-child policy lang sila kay Philippines. So, grabe na kaayaw ka ng kapilitin na kaayaw ka rin. Nakipag-issue na sa COVID-19 na. Sila doon nagpapawal sa COVID-19 para magawaan ang mamatay ang mga tao na makuhaan ang kapilitin. So, next sa 2016 to 2021, two-child policy na nila. Then, karoon 2021 to present, three-child policy na nila. Ang basa China. So, para sa demographic transition. So, who can read? Teenage Yes. demographic transition is a major change in the human population as a country. Yes, so dira no, ang ito din niya ang magawan dira sa demographic transition ang changes. If nisaka ba ang population or ni-decline ang population sa usa ka country. So the aging society, when the population has more elderly people and fewer young people. So dira pa wala ka mo tigwa wala ka mo ang musulubay sa iyang generation. Okay, so ang demographic transition has two poles, which is our birth rate and death rate. So, dali ang mga magiging na nito ako. For example, musaka ang birth rate o musaka ang death rate, so may tabo sa population. At everyone nga, saka ang birth rate, mas baba ang death rate, so may tabo sa population. About siya sa changes sa population, bisa kaning duha nga birth rate o kaning death rate. Ano ito? Demographic transition model. So, what siya is the shift from high to low fertility birth rate and mortality death rate from 5 distinct stages and 5 stages. So, this is begun by Warren Thompson in 1929 but further developed in 1945 by Brown Notice. So, ipadala natin mo kung marami ako pa stages. So, first is
sa stage 1 ng high population growth potential in the pre-industrial society. So, birth rate and death rate are both high. Population growth is stable as no increase. Matong yung galing na nga. Diya sa stage 1, itaas ang birth rate, tapos taas po ang death rate, so ang population din ay stable and hindi siya o nasaka. Isa mo siya ang reasons, ganun taas ang birth rate. First, is lack of family planning. Di ba, pre-industrial family dito wala ka sila o sa mga concepts. Kapag tayo gusto mga lola, malagyan sa mga isko, hindi na kayo halos minimum na lang ang gulo, ay, in fact, mortality rate o hindi na nagkakasalita. Even though, ang nagkakayaw namatay ang pamilya sa mga mamadrikagan. Dahil, wala lang na yung mga kaisa, at least magkamas ang pagpiliin. Kung nagsinanay lang po alin. Next is the need for workers in agriculture. So, pag ganang dapat, dagdag sila ka na, dapat sumabak sa ila ang mga, wala sila ang farming. Next is the children as economic assets. Pagdamit ka ka na ang mama kayo, nagtay ka, sigbaw na ang mga nyo, nagdala ang trabaho sa ila. Nagdala mo sa for example, ngayon siya porta dito sa isa, kung wala, sumapasan ko siya, dito sa isa. Ako ang asset sa Ganikanan. Next is the death rate. So, bigyan na kayo. Ano siya ka na, kasama ba sa Manila, wala proper healthcare dito so, bantong taas ang birth and death rate. So, muna na siya ang last sunod, dito na sa stage 1. So, muna siya ang picture na taas ang birth rate and death rate. So, ang total population ng ni Kuan siya, ni stable. So, tama na sa dati sa stage 1 kay Nine na. So, next na may tayo na stage 2 sa stage 1. Hindi ko